Sa bawat paghakbang ni Aura, sumasabay naman ang malakas na kulog at kidlat sa langit. Hindi niya maiwasang yakapin ang sarili kapag nanunuot na naman sa kanyang katawan ang lamig dulot ng pagkakabasa niya sa ulan. Kanina pa siya tumatakbo. Tumatakas sa mga taong tingin sa kanya ay isang halimaw. Nasaan na? Hanapin ninyo ang aswang! Sigaw ni Kapitan Martin habang panay ang lingon sa kinatatayuan. Hawak niya sa kanyang kamay ang sulod na may naglalagablab na apoy. Nagsisilbing tanglaw niya sa madilim na daanan. Samantalang sa kaliwa naman ang kanyang bagong hasang itak. Papatay siya ng magandang dilag na may tinatagong lihim ngayon. Hindi niya hahayaang mamatay na lang ang mag-ina niya na hindi nakakamit ang hustisya. "Nawala na, Kapitan!" Sagot naman ng isang tanod na si Timoteo. Pareho silang may hawak na ilawan at patalim. Nakahanda ng pumatay. Sa madilim na dako ng kagubatan naman, pinagmamasdan ni Aura ang mga mamamayan. Halos lahat na yata ng kalalakihan sa kanilang bayan ay sumama para sugurin at tugisin siya. Wala akong kasalanan. Bakit kailangan nila akong ilagay sa alanganin? Tangis ng dalaga. Hindi niya itatanggi na siya ay nagmula sa dugo ng namayapang si Teniente Gimo. Pero hindi siya masama. Kahit kailan, hindi niya maaatim na pumatay ng tao. Muli siyang humakbang palayo nang mapansing papunta na naman sa kanyang kinatatayuan ang kalalakihan. Hindi siya papayag na mamatay na lang sa mga kamay nila. Kailangan niyang magpakalayo-layo. Walang hintong tinakbo na nga ni Aura ang daan patungo sa kanyang kalayaan, patungo sa syudad. Hindi niya na alam kung gaano na siya katagal na tumatakbo. Ang alam lang ng dalaga, hindi na siya nauuhaw o nagugutom man lang. Ang kanyang pagod ay hindi sapat para bumagsak siya sa lupa. Basta patuloy lang siya sa saan man siya hilahin ng kanyang mga paa. Kalaunan, nag-iba ang itsura ng lugar na kinaroroonan niya. Naging malawak, maingay at marami ng tao. Naging mapusok, magulo, maraming sasakyan. Gayunpaman, tila nakaramdam ng kaligtasan si Aura. Malayo na siya sa mga manunugis sa kanya. Mukhang malayo na ako sa probinsya. Saan na ako pupunta pagkatapos nito? Wala akong kilala sa lugar na ito. Pagod na ako. Nanghihina niyang saad at maya-maya nga, hindi na nga niya napigilan na mapasigaw na lang nang isang rumaragasang kotse ang mabilis na bumangga sa maliit niyang katawan. Sa nanlalabong tingin ni Aura, narinig pa niya ang ingay na likha ng malakas na busina, ang sigawan at kumpulan ng mga tao, maging ang nag-aalalang pagkausap sa kanya ng isang lalaking sa tingin niya ay siyang driver ng nakabangga sa kanya na kotse. Narinig niyang nagwika ito pero hindi niya na maintindihan ang kaguluhan sa paligid, kaya hindi siya makasagot. Sa huli, walang nagawa ang binata at dinala na lamang siya sa ospital. Doon na nga siya nawalan ng malay. Hindi na matandaan ni Aura kung gaano siya katagal na nakatulog. Ang alam lang niya, nagising siya sa kwarto na purong kulay puting pintura ang kanyang nakikita. Bumangon siya at napagtanto na nasa isang ospital siya. Sa gilid ng kama nakabantay sa kanya ang lalaking nakabundol sa kanya. Sa katunayan, hindi na siya nito iniwan hanggang sa magkamalay na nga siya. "Salamat naman, Miss, at gising ka na." Sino ka? Hintakot niyang tanong dito. Alam ni Aura na hindi na siya dapat nagtitiwala pa sa kahit kanino. Kung pwede lang umalis na siya sa lugar na iyon. Pero hindi niya magawang iwan ang lalaki. Baka sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya. Kaya naman pinili niyang harapin na lamang ito. Ako si Jay. Ako ang nakabunggo sa'yo eh. Pasensya na kung ako na lang ang nagbantay sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ko kontakin ang pamilya mo." Wika nito na ikinayuko kaagad ng dalaga. Wala na akong pamilya. Sagot niya.
Napapahiyang tumango na lamang ang lalaki at kinamot ang kanyang ulo. Pasensya na. Saan ka ba dapat pupunta? Bakit ka tumatawid sa daan nang hindi tinitignan ng traffic lights? Ang sabi pa nga ng doktor, na overpatig ka. Wika ni Jay na ikinatahimik ng dalaga. Gusto man niyang sabihin ang lahat tungkol sa kanyang pinagdadaanan, alam niyang hindi pwede. Maya-maya, magalit din ang binata sa kanya, kagaya ng naging reaksyon ng mga tao sa kanilang bayan. Ayaw niya nang maulit ang pagkamuhi ng mga tao, lalo na kapag nalaman ng mga ito ang tunay na pinanggalingan niya. Kaso lang, naisip ni Aura, unfair sa lalaking tumulong sa kanya kung hindi niya sasabihin ang totoo. Bahala na kung husgahan siya nito. Naniniwala naman siya na hindi lahat ng tao masama at makitid ang utak. Apo ako ni Teniente Gimo. Aniya na nagpatitig sa kanya. Siguradong nagsisimula ng matakot sa kanya ang binata. Kaso lang, nagtaka siya nang kinalikot nito ang cellphone. Sorry. Nagoogle ko si Teniente Gimo. Siya pala yung nag-viral na legend ng Capiz. Apo kanya, kamo? Tanong nito na tila natatawa pa. Kulang na lang singhalan siya ng binata sabay tanong kung nakadrugs pa siya. Hindi mo siya kilala? Takang tanong ni Aura. Hindi siya makapaniwala. Siyempre kilala, pero hindi ko lang akalain may pakikilala akong nagmula sa lipi niya. So, aswang ka rin ba? Kaswal na tanong nito na tila ba sanay nang makakita ng mga kagaya niya ang binata. Hindi kaagad nakasagot ang dalaga. Bigla siyang nag-alala sa magiging reaksyon sa kanya ng lalaki kapag sinabi niya ang totoo tungkol sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang maging tapat ulit sa binata. Aalalahanin na lang niya na kaya siya nabubuhay ngayon ay dahil niligtas siya nito. Kung nagkataong may galit ang lalaki sa mga aswang na kagaya niya, hindi na siya nito papaabutin sa ospital. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na isa akong aswang? Tanong ng dalaga kay Jay. Nagkibit balikat lang ang binata. Kaya naman, naisip ng dalaga, hindi pa sigurado si Jay kung maniniwala ba siya. Kailangan niyang ipakita ang tunay niyang anyo. Huminga ng malalim at hinanap ang sinag ng maliwanag na buwan. Full moon pa, kaya may kakayahan pa siyang ipakita ang tunay na katauhan niya. Ilang sandali lang, napansin ni Jay na nagbago ang kulay ng mga mata niya. Naging pula ang kanina lang ay itim lang. Maging ang panlabas niyang anyo, naging iba na rin. Mas naging mabalasit na si Aura at sumisigasing na tila ba mabagis na hayop. Maging ang kulay ng kanyang balat ay naging matingkad na kulay itim. Para siyang naligo sa grasa. Aswang ka nga! Wika ng binata. Hindi man lang nasindak sa kanyang ipinakita. Muling ibinalik ni Aura ang kanyang itsura sa dati. Nagkibit balikat lang din ang binata. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita tutugisin. Kilala ko ang mga kagaya mo. Naniniwala ko na hindi lahat ng aswang masasama at walang magawa kundi ang mambiktima lang. Salamat. Tipid na sambit ng dalaga. Hindi na din gumawa pa ng mas malaking usapan si Jay. Hinayaan niyang magpahinga na muna si Aura ng mga ilang araw hanggang sa ideklara ng doktor na pwede na siyang lumabas ng ospital. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Jay nang makalabas na nga sila sa pagamutan. Umiling lamang si Aura pero wala siyang balak na maging pabigat sa lalaki. Kailangan niyang maghanap ng kanyang matitirhan. Ako na pala ang bahala sa sarili ko. Maraming salamat nga pala sa lahat ng naitulong mo. Pasensya na kung naging abala ako sa iyo, ha? Nagkibit balikat lang si Jay sabay ngumiti. Hinawakan niya sa balikat ang dalaga at pumara ng masasakyang taxi. Wika pa ni Jay. Coding daw ang kotse niya kaya hindi madala sa highway ngayong araw. Halika, sabay ka na muna habang hindi ka pa nakakahanap ng matutuluyan. Aya ng binata sa kanya kaya walang nagawa si Aura kung hindi ang magpatianod sa gusto ng lalaki.
Nakarating naman agad sila sa tinitirhan nito. Dito niya napagtanto na kaya pala hindi natatakot sa kanya si Jay ay dahil mukhang matagalan nitong pinag-aaralan ang mga aswang na kagaya na. O na, sasabihin ko na, isa akong albularyo. Matagal na ako nanananahan dito sa Maynila. May ilan na din akong nakakasalamuhang aswang kagaya mo. Pero iba ka sa kanila, hindi ka masama. Sabi nito. Bakit ko naman nanaising maging masama? Ayokong gumaya sa aking mga ninuno na kinasusuklaman ng maraming tao. Pero hindi ko na yata mababago ang katotohanan na masama ang tingin nila sa mga kagaya ko. Malungkot na saad ng dalaga. Hindi niya makakalimutan ang pinagdadaanan niya bago pa man siya makarating sa syudad. Tinutugis siya ng mga tao at hindi pinakikinggan. Pinagbibintangan siya sa krimen na hindi naman siya ang gumawa. Hayaan mo na yon. Nangyari nang dapat mangyari. Ang kailangan na lang natin gawin, ikalma ang ating mga sarili at gawin lahat ng mapatunayan lang natin na mali sila sa kanilang hinala. Wika sa kanya ng binata. Kunot noong napalingon si Aura kay Jay. Paano mo naman gagawin yon? Ihalos katayin na nga nila ako habang hinahabol. Kaya ako tumakas at nagtatago ngayon dito sa syudad. Ipinaliwanag sa kanya ng binata na hindi siya habang buhay dapat na tumatakas. Kailangan matuto siyang harapin ang lahat ng kanyang kinatatakutan, personal man ito o hindi. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May kasiguraduhang tinig ni Jay nang sabihin niya ito kay Aura. Dala ng hindi naman nasanay si Aura na mamuhay ng matagal sa banyagang lugar na kanyang kinaroroonan, pumayag siya sa gusto ng binata. Magpapatulong siya pero ayon dito, kailangan niya munang mag-ensayo. Ginugol nila ang iilang araw niyang pananatili doon sa pamamagitan ng pag-iensayo. Tinuruan siya ng binata kung paano gamitin ang mga pangontra laban sa mga aswang na kagaya niya. Binigyan siya ng mga estratehiya kung papaano makipaglaban. Ipinakilala sa kanya ang iba't ibang uri ng aswang na nasa paligid niya. Makalipas nga ang isang buwang pag-iensayo, handa na si Aura. Magkasama sila ni Jay na bumalik sa kanyang pinagmulan sa probinsya. Tahimik at malamig na kapaligiran ang bumungad sa kanila at parang may nais na ipahiwatig. Nagbabanta ng hindi magandang pangyayari. Teka lang Jay, parang may mali. Tigil ni Aura nang magtangkang humakbang ang binata. Ayos, gumagaling ka na nga. Marunong ka nang makiramdam. Tahimik silang nagmatsyag sa paligid. Nagulat si Aura nang makita sila ni Kapitan Martin na nakagapos at pinalalakad ng mga rebelding kahit hindi niya nakilalanin ay alam niyang mga aswang. Nararamdaman niya ang presensya ng mga ito. Nasa panganib ang buong bayan. Pakli ng binata. Inihanda nila ang kanilang mga hawak na pangontra. Ngayon na ang tamang pagkakataon para sumugod lalo. Sa tatatlong rebelde lamang ang kaagapay ng binihag na kapitan. Humanda ka, Aura. Atakihin natin ang mga yan. Wika sa kanya ni Jay. Tumango ang dalaga at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang pangontrang tansong punyal. Mabilisan siyang tumakbo at pabiglang sinugod ang mga kapwa niya aswang. Hindi na siya natatakot na masugatan man lang ng hawak niyang pangontra dahil protektado siya ng orasyon na dinasal sa kanya ni Jay. Mga dayo! Ang sigaw kaagad ng isa sa mga aswang na nakapansin kay Aura. Humanda sila sa pag-atake ngunit naunahan sila ng dalaga. Mabilis silang nasugatan samantalang si Jay naman ang umalalay sa kapitan. Hindi makapaniwala ang lalaki na ang aswang na kailan lang nila tinutugis ay ililigtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Bakit? Naguguluhang tanong ni Kapitan Martina. Nakikita niyang kabisadong nakikipaglaban si Aura sa mga aswang na kagaya ng dalaga. Hindi naman po masama si Aura kagaya ng inyong inakala, Kapitan. Nagambala lang ang kanyang pananahimik kaya siya nahihirapan na makipag-usap sa inyo.
Totoong siya ay aswang pero hindi bahagi ng kanyang pagkatao ang pumatay at manakit ng kapwa. Ngayon nasa peligro ang buhay ninyo. Wala siyang ibang kailangang gawin kundi ang iligtas kayo. Paliwanag ni Jay. Napayuko si Kapitan sa kanyang mga nalaman. Hindi niya makakalimutan ang mga masasamang iniasal niya noong gabing tinutugis nila si Aura. Sa pagkakaalam niya, namatay ang kanyang mag-ina sa kamay ng aswang. Pero hindi naman nila nalaman ng malinaw kung sinong aswang ang nanakit sa asawa at anak niya. Napakalaki pala ng pagkakamaling nagawa ko. Mukhang hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon si Aura na makapagpaliwanag. Agad namin siyang hinusgahan kahit na alam naming wala naman siyang kasalanan. Kasabay ng pagsabi niya ng ganon ay ang pagtilapo ng 3 kalaban ni Aura na mga aswang. Puro sila sugatan, nanghihina at natatakot kay Aura. Bakit kailangan ninyong saktan ng mga mabubuting tao na kagaya ni Kapitan? Dinamay niyo pa ang mga inosenteng aswang na kagaya ko. Nananahimik ako sa aking munting tahanan pero ginambala niyo ako. At ang masaklap pa, ako ang pinagbabayad ninyo sa inyong mga kasalanan. Galit na wika ni Aura. Walang nagawa ang mga aswang kundi ang yumuko at humingi ng tawad sa dalaga. Hindi namin ginusto na gumawa ng gulo, Aura. Napag-utusan lang kami ni Supremo. Alam mo naman kung gaano siya kahayop sa katawan at dugo ng tao. Kailangan niya makaipon ng sapat na pagkain para sa pagdating ng pulang buwan nang maging higit ang kanyang lakas kaysa sa ating lahat. Paliwanag ng isa sa mga sugatang aswang. Sinabi nila kay Aura ang mga pinaggagawa ni Supremo nitong mga nakaraang araw. Halos lahat ng buntis at bagong silang na sanggol sa kabilang bayan ay kanyang biniktima. Wala siyang pinatawad, maski mga sakitin at matatanda ay isinama pa niya sa listahan ng mga kakatayin. Ang pinakamatindi pa niyang plano ay balak niyang hawaan ng pagkaaswang ang mga malalakas na taong kagaya nila para mas lumakas ang kanyang puwersa. Ang plano ni Supremo, gumawa ng sariling baryo ng mga aswang na walang sino man ang mag-aakala. Siyempre dahil normal na lang sa bayan ang meron sila. Patuloy sa pagpasok ang mga inosenteng tao hanggang sa huli na para mapagtanto nila na nabiktima na sila ng mga aswang. Hindi ako papayag sa gustong mangyari ni Supremo. Kung ayaw nyo din sa mga pamamalakad niya at napipilitan lang kayo, makipagkasundo kayo sa akin. Magkakasama natin siyang pupuksain. Sigaw ni Aura na sinigundahan naman ni Jay. Asahan mong kasama mo ako sa hangarin mong yan, Aura. Aniya. Nagkatinginan ang 3 aswang. Dahan-dahan na silang bumalik sa kanilang tunay na anyong tao. Napag-alaman ni Aura na ang mga aswang na kanyang nakalaban ay ang mga residente na nakatira din sa kanilang bayan. Sina Aling Ason, Mang Romeo at ang anak nilang lalaki na si Julio. Kailangan mahinto na ang kasamaan ni Supremo. Gusto namin maging normal ulit. Ayoko maging ganito kami ng aking pamilya habang buhay. Wika ni Mang Romeo na sinang-ayunan ng kanyang mag-ina. Dinala sila ni Kapitan sa isang tagong kamalig sa may batis. Doon pala nakatakbo ang ilan sa mga tinutugis na mamamayan kaya nakaligtas sa kuko ni Supremo. Sinubukan pa nilang sukatin ang katapatan ng mga kasama ni Kapitan para malaman kung hindi ba magtatraidor ang mga to. Ora, sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pangungusga sa'yo. Hindi ko naman kailangan na ninais na magambala ang pananahimik mo. Nilamon ako ng matinding galit. Akala ko ikaw ang umatake sa mag-ina ko. Hinging paumanhin ni Kapitan nang makausap sila ni Aura. Kalimutan na po natin yon, Kapitan. Kahit kailan hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Alam ko naman kung gaano kasakit ang pinagdadaanan nating lahat. Pareho tayo nawalan ng mga kapamilya dahil sa maling akala. Ang magagawa na lang natin sa ngayon, makamit ang hustisya na para sa kanila. Pagpapaintindi niya na ikinatango ng lalaki. Nagkamay sila tanda ng pagkakasundo. Pagkatapos ng masinsinan nilang pag-uusap, nagplano na ang kanilang binuong grupo.
babawiin nila ang kanilang bayan na sinakop ng mga aswang. Sa tulong ni Jay, gumawa sila ng maraming pangontra na may halong orasyon para sa mga masasamang aswang. Ito ang gagamitin nila para mapahina ang puwersa ni Supremo. Kailan ba tayo aatake sa kanilang kuta? Tanong ni Kapitan habang naghahasa ng kanyang itak. Sina Jay naman at ang iba pa ay abala sa pangongolekta ng mga lason na gagamitin nilang pampahina sa mga bagong yanggaw nang sa gayon mailabas sa kanilang katawan ang kamandag ng aswang na naging dahilan kung bakit sila nahawaan. Bago magkabilugan ang buwan, susugod tayo, Kapitan. Pangako ni Aura. Pagsapit nga ng takdang panahon, magkakasama na silang lahat na umatake sa kuta ng mga aswang. Naabutan nilang nagkakasiyahan ang mga nilalang. Marami silang bagong huling bihag mula sa malalayong lugar. Ayon pa sa naririnig nila, kakatayin ang mga kawawang biktima pagsapit ng kapistahan ng kanilang lugar. Hindi nagustuhan ni Aura ang ginagawang kalapastanganan ng mga aswang sa bawat taong kanilang nahuhuli. Masahol pa sila sa tunay na halimaw na wala ng pagnanais pang magbago. Hindi ko maaatim na pagmasdan ang ganitong klaseng kalagayan ng mga tao. Masyado silang kaawa-awa. Maghiwa-hiwalay tayo. Kailangan natin pakawalan ng mga bihag. Utos niya. Ilan sa mga kasamahan nila ay nagpangkat nga at pinuntahan ang bawat bihag. Wala silang sinayang na pagkakataon. Lahat ay pinakawalan nila. Natuklasan ito ni Supremo, kaya naman pinakilos niya kaagad ang kanyang mga kampon at inabangan ang bawat lagusan na pwede nilang daanan. Matagumpay na nakalabas ang mga bihag kasama ang mga tao ni Kapitan Martin na tumulong sa pagpapatakas. Naiwan naman sina Aura sa loob kasama si Jay. Aura, ang apo ni Tiniente Guimo. Bungad ni Supremo na ikinalisik ng mga mata ni Aura. Hindi masama ang lolo ko. May ginawa ka lang sa kanya, kaya siya pumatay ng tao. Kung siya, nagawa mo siyang kontrolin, huwag ka nang umasa sa akin. Hindi ako kailanman magpapakontrol sa'yo. Wika ng dalaga. Walang sabi-sabing tumakbo si Aura para atakihin si Supremo. Nagkalmutan sila at nagkasugatan ng kanilang mga braso. Walang pakialam si Aura na magduguman ang kanyang braso. Maggagabi na kaya malaya na silang makapagbago ng anyo. Natatandaan niya ang kagitingan ng kanyang lolo Guimo noong araw. Kung paanong kinokontrol nito ang pagkahayog sa laman loob hanggang sa tugisin na nga siya ng mga tao. Hindi natural na masama ang kanyang abuelo. Sadyang hinusgahan lang siya ng mga tao kaya wala siyang nagawa kundi harapin ang galit nila. Mali ka, Aura. Masama ang lolo mo. Hindi na nga siya kumikilala ng mga kapwa-aswang noon matapos niyang patayin ang tiyahin mo. Sinunod niya ang kaklase nito. Isa siyang halimaw. Wika ni Supremo, kaya mas lalong nag-alab sa galit si Aura. Sinungaling. Totoong may namatay sa higaan ng lolo noon, pero hindi siya ang may gawa, kundi ikaw. Naniniwala akong ikaw yon, Supremo. Sinet up mo lang ang lolo ko para maging masama siya sa tingin ng mga maraming tao. Aniya, saka walang babalang sinugod muli ang pinunong aswang. Nakipagtagisan siya rito ng lakas. Halos alikabok na nga lang ang makikita sa bawat galaw nila. Parehong mabilis, parehong ayaw magpatalo. Hanggang sa magawa na ngang matsyempohan ni Aura ang kahinaan ni Supremo. Walang sabsabing sinaksak niya ang lalaki sa tapat ng puso nito. Napaigik si Supremo at sinubukan pa siyang gantihan. Kaso nga lang, hindi na siya binigyan ni Aura ng pagkakataon. Dinukot niya sa bulsa ang abo na ibinigay sa kanya ni Jay. Iyon ay abo ng kanyang lolo na kinalkal pa nila sa libingan. Ang abo ng katawan ng isang albularyo. Walang babalang isinaboy niya ang abo sa mukha ni Supremo.
Pumalahaw ng kay lakas-lakas ang lalaki at sinusubukang iwas-iwas ang kanyang matatalas na kuko. Hindi siya tinatamaan. Sa tingin mo ba makakaligtas pa kayo? Hindi na Supremo. Katapusan na ng lipi mo. Sigaw ni Aura. Inilabas niya ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at ito ang kanyang ginamit na panaksak sa katawan ng pinunong aswang. Naliligo na si Supremo sa dugo. Pero tila ba wala man lang itong nadaramang pagod. Nagagawa pang paghilumin ng aswang ang kanyang sugat. Hindi ako papayag na basta nyo lang kaming matalo. May nagtatago pa akong alas. Singhal ni Supremo at naging mas mabilis pa sa kidlat ang kanyang mga galaw. Sa isang iglap, nasa likuran na ni Jay ang Supremo. Humahalakhak siya habang nakaumang naman sa kanyang leeg ang matalas nitong kuko. Naghanda ka na bang patayin ko ang kaibigan mo? Ngisi nito sabay tusok sa kanyang kuko sa leeg. Napaigik si Jay sa sakit, kaya naman naalarma si Aura. Kaso nga lang, hindi naman niya magawang lumapit sa takot na baka saktan ni Supremo ang kanyang kaibigan. Aura, huwag mo kong alalahanin. Huwag na huwag kang susuko sa kanya. Sigaw ng binata, kaya naman napailing ng marahas si Aura. Hindi, kailangan kitang iligtas. Supremo, huwag kang duwag. Babae lang ako. Bakit kailangan mo kong katakutan? Labanan mo ko ng patas. Sigaw niya, kaya naman humalakhak si Supremo. Saan banda ang patas na sinasabi mo? Walang patas sa laro ng kamatayan. Singhal niya, sabay saksak ng kanyang kuko sa tagiliran ni Jaya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aura sa buong paligid. Bumagsak si Jay sa lupa, nangihina at duguan. Kaagad namang tumaka si Supremo pagkatapos niyang saktan si Jaya. Walang hiya ka, Supremo. Anong ginawa mo kay Jay? Atungal niya saka nagwala ng nagwala. Nilapitan naman siya ni na Kapitan Martina. Kumalma ka, Aura. Halika, bumalik tayo sa ating kuta. Kailangan nating gamutin ang sugat ni Jay. Wika nito at minirwestrahan ang mga kasamahan na pagtulungang buhatin si Jay. Dinala nila sa kamalig ang binata at kaagad na ginamot. Mabuti na lang na agapan ang panghihina niya at naampat ang pagdurugo. Nag-alala naman na binantayan ni Aura si Jay. Di mo naman ako kailangang bantayan, Aura. Wika ni Jay, kaya naman umiling kaagad ang dalaga. Ayaw kitang pabayaan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa'yo. Sambit ni Aura. Hinawakan niya ang kamay ni Jay. Tinitigan niya ang mukha ng binata. Alam ni Jay na pareho sila ng nararamdaman ng dalaga at mas lalong nasisiyahan ang kanyang kalooban dahil masisiguro na niyang may katugon ang pagmamahal niya sa dalaga. Naisip ng binata na samantalahin ang pagkakataon para ipagtapat sa babae ang tunay niyang nararamdaman. Aura, pasensya ka na kung ngayon ko lang sasabihin to pero mahalaga kasi na malaman mo ang nararamdaman ko. Wika ni Jay at patikhim-tikhim pa. Mahal kita, Aura. Hindi ko lang alam kung kailan at papaano nagsimula. Ang alam ko lang, hindi ko kaya mawala ka. Kanina habang nasa bingit ako ng kamatayan, akala ko wala na din ako pag-asa na mabuhay pa. Naisip ko nga baka hindi ko na masabi sa iyo ang nararamdaman ko. Wika ng binata. Halos maiyak si Aura sa kanyang narinig mula kay Jay. Hindi niya akalain na mamahalin siya ng isang normal na tao. Walang sabi-sabi na niyakap niya ito at ibinahagi din ang kanyang nararamdaman para sa binata. Huwag kang mag-alala, Jay. Tatapusin natin ang laban. Aayusin natin ang aming bayan. Tatalunin natin si Supremo. Wika niya. Magaling na si Jay ng mga sumunod na araw. Mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat dahil sa langis ng buhaya na ipinahid ni Kapitan Martina sa balat niya. Kailangan natin maghanda.
Hindi pwedeng basta na lang tayo matatalo ni Supremo. Huwag nating ipakita na mahina tayo. Kailangan natin silang labanan. Matapang na saad ni Kapitana. Tama siya. Sobra na ang pananakop na ginagawa ni Supremo. Nagkalat na ang mga patay na hayop at tira-tirang putol na katawan ng tao na pinagpipiestahan ng mga aswang noong nakaraang araw. Wala nang sariwang hangin na malalanghap. Wala nang katahimikan sa bayan. Nagmistulang mga tutang walang mapuntahan ang bawat residente na naging biktima. Sa pangunguna ni Jay at Aura, muli nilang inatake ang mga aswang. Tinumbok ni Aura ang Supremo na kinatatakutan ng lahat, maging ng mga kapwa niya ng aswang. Wala siyang balak na basta na lang magpatalo muli, lalo na at nagkasundo sila ni Jay na hindi basta-basta magiging bihag ang binata ng pinunong aswang. Magiging handa na sila. Supremo, magpakita ka! Singhal ni Aura sa kalagitnaan ng pinagtataguan na lugar ni Supremo. May kadiliman ang paligid, nababalot ng mga punong kahoy at malamig ang temperatura. May nalanghap siyang malansang amoy na alam nilang mula sa naaagnas na katawan ng mga taong naging biktima ng mga aswang. Sa isang sulok lumitaw si Supremo, nakangisi at kinukutya si na Aura. Aba, nagbalik ang mga mahihina. Talagang hindi kayo nadadala. Inilabas ni Aura ang buntot pagi na sinadya niyang dalhin para sa paglalaban nila na iyon. Hindi na siya kailanman magpapatalo. Mamamatay ka ngayong gabi, Supremo. Muli, iwinasiwas ni Aura ang kanyang hawak na pangontra. Sinadya niyang matamaan kaagad si Supremo nang matikman nito ang kamandag ng buntot paging kanyang hawak-hawak. Napaangil ang aswang. Sinubukang lumaban, ngunit kasabay ng muling pag-atake ni Aura ay ang paglapit naman ni Jay. Tama na, Supremo. Huwag mo nang sayangin ang pagod mo. Sumuko ka na! Sigaw niya. Kaya naman gayon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Supremo. Ako? Susuko? Hindi ako susuko! Sigaw niya. Ngumanga si Supremo at inilabas niya ang napakahaba niyang dila na ilang sanggol na at buntis na din ang nabiktima. Balak niyang subukan na gamitin ito para mapatigil si Aura sa kanyang pag-atake. Kaso lang lumapit naman si Jay na walang ano-ano ay pinutol ang dila niya. Napasigaw ang Supremo. Lumayo naman kaagad si Aura nang mapansing naglabas ng malaasidong laway ang bibig ni Supremo dahil sa pagkaputol ng dila niya. Ano ka ngayon, Supremo? Asik naman ni Jay na noon ay nanggigigil na nakaharap kay Supremo. Ungol lang naman ang naitugon sa kanya ng pinunong aswang. Dinuro naman siyang muli ni Jay. Hayop ka. Sinaksak mo ko nung huli tayo magkita. Yan ang ganti ko sa'yo. Angil ng binata. Humalakhak bigla si Supremo at ikinagulat ni na Aura ang kanyang ginawa. Tinubuan ng bagong dila si Supremo. Nagulat ba kayo? Hindi niyo ako basta-basta matatalo, mga ungas. Kayo muna ang isasama ko sa impyerno. Angil ng pinunong aswang at una niyang sinakal si Aura. Itinaas niya sa ere ang dalaga habang nagpupumiglas. Malakas ka sanang kauri ng aswang, kaso lang ayaw mong gumaya sa lolo mong kumakain ng tao. Mas masaya ka na mamuhay ng normal. Pwes, sa kabilang buhay ka na mananatili. Wika ni Supremo. Hindi! Sigaw naman ni Jay at matapang na sinaksak ng kanyang hawak na itak si Supremo. Tumagust ang dulo noon sa likuran mula sa tiyan. Hindi nakaangal ang aswang nang hugutin muli ni Jay ang itak at sa pagkakataong ito ay ang braso naman niya ang pinutol ng binata. Nabitawan nito ang pinangangamusang hininga na si Aura. Walang sino man ang maaaring manakit sa babae minamahal ko. Aniya, kaya gayon na lang ang pagpapalahaw ni Supremo sa sakit. Hindi niya magawang patubuin ang kanyang kamay dahil may taglay na orasyon ang itak na ginamit ni Jay.
Isa kang lapastangan, hindi kita mapapatawad. Singhal niya at sinubukan pang gumanti, ngunit muling hinataw ni Jay ang kanyang itak sa leeg ng aswang. Walang babalang tumilapon ang ulo nito at nagkikiksay naman ang kaputol na katawan bago bumagsak. Walang nagawa ang aswang kundi ang tanggapin ang kanyang biglaang kamatayan. "Nagtagumpay tayo, Aura," wika ni Jay sabay lapit kay Aura para lang matigilan. Nakita niyang nag-iba ang kulay ng mga mata nito. Humaba din ang mga kuko at halos hindi na makilala ang itsura. Naging kulay lila ang kanyang balat na animoy na lason. "Aura, anong nangyayari sa'yo?" Nanghihilakbot na wika ni Jay. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa dalaga at bakit tila nalalason nito. "Jay, ang itim na mutya ni Supremo. Ipinasa niya sa akin." Nahihirapan na wika ni Aura. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kapag hindi tinanggap ni Aura ang kapangyarihan ng mutya, malalason siya at mamamatay. Pero kapag tinanggap niya ang kapangyarihan nito, magiging isa siyang makapangyarihang aswang at lalamunin ng kasamaan ang kanyang katauhan. Hindi na siya makikilala kahit ang mga mahalagang tao sa kanya. Kaya naman, kailangan niyang mamili. Pumatak ang luha sa mga mata nilang dalawa. Ngayon pa lang, nakikinita na nila na walang pag-asa para sa kanila. Hindi na magagawa pa ni Aura na iluwa ang mutya, kaya pipiliin niyang malason na lamang kaysa makapanakit ng kapwa. Umiling-iling naman si Jay. Hindi siya papayag na basta na lang mawala sa kanya ang dalaga, kaya kailangan niya ding gumawa ng desisyon. Kung aswang si Aura, siya naman ay isang albularyo. Kaya niyang gawing patas at magkatapat ang mga bagay-bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Aura at hinayaan na ibigay sa dalaga ang lahat ng pwersang meron siya. Kung kaya ng mutya ni Supremo na pumatay ng kapwa aswang, kaya naman ng mutya ng hawak ni Jay ang magpagaling ng minamahal. Pumikit siya at sinimulan ang pagsasalin ng mga orasyon. Nagulat ang lahat, lalo na sina Kapitan Martin, nang magliwanag ang mga kamay ni Aura at Jay. Ilang sandali pa, ang liwanag ay papalakas ng papalakas. Nakakasilaw hanggang sa sumabog. Nang muling dumilat si Jay, alam niyang isa na lamang siyang ordinaryong tao. Wala na siyang kakayahan na manggamot dahil lahat ng kapangyarihan na meron siya ay isinalin niya kay Aura. Hindi na aswang si Aura ngayon kundi isa ng ganap na mananambal, kapalit ni Jay, dahil sa pagsasakripisyo ng lalaki para sa kanya. Kahit papaano naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa. Katuwang nila ang kapitan sa pag-aayos ng mga nasira sa kanilang bayan. Nilibing ang mga biktima at kinilala. Pinairan muli ang pagmamahalan at ipinangako na hindi na kailanman manghuhusga. Kadalasan, kung sino pa ang inaakalang masama, siya pang nagiging tagapagligtas ng lahat. Kaya naman, sa bayang iyon, tinuring na bayani sina Jay at Aura. Ang kanilang ginawa para sa bayan ay walang katulad at walang sino man ang makakalimot. Ikinasal sina Aura at Jay sa bayan na pinagmulan ng dalaga. Wala na siyang mahihiling pa. Alam niyang wala na ding aswang nagagambala pa sa kanila. Hindi nila pinatay ang mga dating kampo ni Supremo dahil sila man ay naging biktima din ng kasamaan ng pinunong aswang. Ngayon ay may bago na silang pinuno, mas mabuti at makatao. Nakikinig sa kung ano ang tama at ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa kabutihan na ipinakita ninyo, Aura at Jay. Ang inyong kabayanihan ay ibabahagi namin hanggang sa kahuli-hulihang ninuno na merong kami. Nagmamalaking wika ni Kapitan Martin sa mag-asawa nang minsan magkakasama sila sa iisang kasiyahan. Lahat naman po tayo ay pwedeng maging bayani, Kapitan. Hindi mahalaga kung saan tayo nanggaling o ang lahing pinagmulan natin. Ang mahalaga,
Matuto tayo magpatawad at tumulong sa lahat ng nangangailangan. Wika ni Aura na noon ay isa ng kilalang mananambal. Hindi sila nagkaanak ni Jay pero biniyayaan sila ng kasaganaan at kapayapaan sa kanilang pamumuhay. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ito'y inyong nagustuhan. Hanggang sa muli.